Edited ang kumakalat na litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nakabatay sa ospital. Ayon kay Vice President Sara Duterte, malinaw na manipulated ang naturang litrato. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Viral sa social media ang isang larawan na nagpapakitang tila nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at suot umano ang hospital tag sa kanyang kamay. Pero ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi totoo ang litratong yun. Aniya, edited ang larawan at hindi ang dating Pangulo ang nasa kuha. Hindi po totoo yung photo na yon. Praise the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Nilinaw din ni VP Sara na wala sa ospital ang kanyang ama kundi nasa regular wing lamang ng detention unit ng International Criminal Court. Nakakalakad pa rin anya ito at walang indikasyon na siya ay may malubhang karamdaman. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Samantala, nang tanungin kung maaaring maglabas ng health bulletin ang ICC kaugnay sa kalagayan ng kalusugan ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni VP Sara na maaari itong itanong sa legal team ng dating Pangulo. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Pwede nating itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yon sa registry sa ICC. Bagamat aminado si VP Sara na pumayat ang dating Pangulo, kapansin-pansin pa rin umano ang magandang kondisyon ng mukha nito, lalo na para sa isang 80 taong gulang. Hindi ko pa siya nakita na ganito kapayat except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito nabanggit din ng nanay ko hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga mukha. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.